Successful na po ang transaction. Sinend na po ang 3,000 pesos sa ating Maya Business account. So ngayon, i-exit na naman natin itong ating Shopee account. Hi guys! Maligayang Pasko po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Para sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga gustong mag-convert to cash sa kanilang Pay Later Available Balance, ang videong ito ay para sa inyo. Para sa mga nakapanood na po sa aking mga tutorial video nito noon pa lang, at nais ko lang pong ipaalam sa inyo na gumagana pa rin siya hanggang ngayon via Maya Business pa rin. Pero may kunting pagbabago na siya guys, for kunti lang naman. Sa mga wala pa pong Maya Business account, nasa last part nitong video ang tutorial. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay i-open muna natin ang ating Maya Business account. Sa mga wala pang Maya Business account, ang tutorial video ay pagkatapos na lang nitong transaction. At ayan po, nandito na po tayo sa ating Maya Business dashboard. So punta muna tayo sa aking wallet. At ayan po, 0 po ang available balance. So balik na po tayo doon sa home. And then, i-click po natin itong more. Then click natin itong Maya QR. At dahil ang Pay Later guys ay wala pong upload QR option, kailangan po natin dito ng isa pang cellphone. Pipicturan po natin ito guys, itong QR code. At pagkatapos po nating mapicturan, ay i-exit muna natin itong ating Maya Business account. And then i-open po natin ang ating Shopee account. And then sa ating Shopee dashboard, i-click po natin itong Me. And then punta po tayo sa ating Pay Later dashboard. And then, i-click po natin itong Scan to Pay by Pay Later. And then, i-scan po natin yung QR code guys na pinicturan po natin sa isa po nating cellphone. At kailangan po na lumabas po ang ating pangalan dito guys. And then, ilagay po natin yung amount guys kung magkano po ang i-convert to cash po natin galing po sa ating Pay Later Available Balance. Halimbawa sa akin ay 3,000 pesos. And then, i-click po natin itong next. So ngayon, mamimili na po tayo ng installment plan. Kung gusto ba nating bayaran ito ng 1 month lang, or ito bang 3 months ang ating pipiliin, 6 months ba, or itong 12 months. At ito po yung mga amount due na mababayaran natin buwan-buwan. Halimbawa sa akin, itong 3 months po ang pinili ko. So sa 3,000 pesos na kinonvert ko guys, ang mababayaran ko buwan-buwan kapag itong 3 months ang pipiliin ko ay 1,118.49 pesos. So dahil itong 3 months ang pinili ko, i-click lang natin ito. And then click natin itong Pay Now. And then hihingiin po dito guys ang ating Shopee PIN code. Yung 6 digits. Restricted kasi ang screen record dito guys, kaya hindi po nakunan. Next po niyan ay ito na po ang result. Successful na po ang transaction. Sinend na po ang 3,000 pesos sa ating Maya Business account. So ngayon, i-exit na naman natin itong ating Shopee account. Hindi po yan papasok kaagad guys sa ating Maya Business account. Hintayin lang natin mga after 2 minutes guys, dahil 2 minutes po pumasok sa akin. At ayan po, punta po tayo sa aking wallet. At ayan po, 0 pa rin ang available balance. I-refresh lang natin guys. At ito na po guys, pumasok na po yung pera. May bawas na po siyang 5 pesos guys. Yan po ang sinabi ko kanina na may nagbago konti. Wala po kasi itong bawas dati. Buo po talaga ang matatanggap natin. So ngayon, ililipat na natin ito sa ating GCash account. I-click lang natin itong Deposit to Bank. And then ilagay po natin dito yung amount na ililipat natin sa ating GCash account. At may another 5 pesos na service fee dito guys. Kapag gusto po natin ito i-transfer lahat, ay itong 2,919 na lang na amount ang ilalagay natin. Dahil ang 5 pesos niyan ay para sa service fee. And then i-click na natin itong Choose Bank. And then scroll down lang natin and then hanapin po natin ang G-Exchange Incorporated or GCash. At ito na po, i-click lang natin yan.
And then ilagay po natin dito sa baba ang ating account number or GCash number. Next po ay ang ating first name na naka-registered sa ating GCash, ang ating middle name, at ang ating last name. Next po ay itong customer cellphone number. So pwede pa rin na ating GCash number ang ilagay dito guys. Next po ilagyan po natin ng purpose. So ang nilagay ko pong purpose ay loan. Itong remarks guys ay pwede natin hindi nalagyan. At pagkatapos niyan, i-click na natin itong next. Next po ay double check po natin yung mga detalye na nilagay natin guys. So ito na po ang total amount na i-transfer ko, 2,995. Dahil kasali na po dito yung service fee na 5 pesos. So 2,219 na lang po ang ma-receive natin sa ating GCash account. At ito na po ang aking GCash number at ang ating account name. So kapag okay na guys, i-click na natin itong confirm. And then mag-send ang Maya Business ng OTP sa ating mobile number na ka-registered sa ating Maya Business account. And then dito po natin ilagay yung 6-digit OTP. And then click natin itong submit. Deposit to bank via InstaPay in process. So ito na po ang ating transaction receipt guys. So balikan natin ang aking wallet guys kung nabawas sa ba ang aking transfer na pira. So i-refresh natin saglit. At ayan po guys, 00 na po ang available balance. Mga after 30 seconds guys, ay nag-notify na po ang GCash. May pumasok na raw na 2,920 sa aking account. So legit po siya guys na ating SpeeLater available balance ay pwede pang i-convert to cash. So ito na po ang paggawa ng Maya Business account guys. Sa mga wala pang Maya Business account dyan, sundan nyo lang po ito. So ayan po guys, dahil baguhan pa rin po ako sa Maya Business app, ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download. I-search na natin sa search bar, Maya Business. Dito po guys, i-click na natin ito. Ang Maya Business guys ay produkto pa rin ng Maya Philippines Incorporated. So ngayon, i-install na natin. Kapag mag-pop up ito, i-click na natin itong no thanks. And then click na natin itong skip. Ayan po, installing na po siya. So ngayon, i-open na natin. And then, i-click na natin itong agree. So kayo lang pumabasa sa kanilang mga ads intro. I-click na natin itong get started. And then, click natin itong register dahil baguhan pa lang po tayo. Ihanda ang mga sumusunod na requirements para makagawa ng account. So ito po yung mga hakbang guys na pagdadaanan natin bago po tayo makagawa ng account. So ngayon, i-click na natin itong start. Para makapag-register, dapat ikaw ay isang Filipino na may edad na 18 years old pataas. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, magsimula na po tayong mag-fill up sa ating first name at ating last name, ang ating apelyido. Next po ang ating cellphone number. And then gagawa po tayo ng password. Sa paggawa ng password guys, kailangan ay 8 characters pataas. Walang space at hindi blacklisted. Kapag gusto niyo ng text sa paggawa ng password, i-click natin itong password tips. And then dito sa last, ilagay po natin ang ating email address. At pagkatapos natin mafilapan yan, i-click natin itong next. Sisiguraduhin tama ang cellphone number at email address na nilagay bago tumuloy. So kapag okay na, i-click natin itong proceed. At ilagay po natin dito yung OTP na sinend ng Maya sa ating mobile number na nilagay. At pagkatapos niyan, i-click natin itong next. Cellphone number is already registered to Maya. Please use a different cellphone number. So, ibang cellphone number ang gagamitin natin dito sa Maya Business guys. Kailangan hindi magkapareho doon po sa ating Maya account. So, pinalitan ko naman po ng bagong number yung nilagay kong cellphone number doon sa simula. And then, ito na po ang next. Mag-send na naman ng verification code ang Maya Business doon po sa ating email address na nilagay. At dito po natin ilagay yung code. At pagkatapos niya, i-click natin itong next. So, dito na po tayo sa next page. Ito na po yung terms and conditions ng Maya Business at ang kanilang privacy policy. So, ngayon, i-click na natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then, i-click po natin itong agree. I-type ang legal name katulad ng nakasulat sa iyong valid ID. So ngayon guys, lagyan na lang natin ang ating middle name itong sa gitna. And then ang ating date of birth, i-click natin itong may arrow para makapili po tayo ng ating pitsa ng kapanganakan. Next po ay ating place of birth kung saan po tayo, kung anong lugar po tayo ay pinanganak. And then scroll up po natin at dito sa baba, i-click natin itong next.
Next po ay ang ating present address. I-detalye po natin dito ang ating address. May line 1 at line 2 po tayo kung napakahaba ang ating address. At kung anong barangay, city or town, province or state, country at zip code. At kung magkapareho ang ating permanent address sa present address, ay lagyan ng check itong may maliit na box. And then, i-click natin itong next. Pumili at kuhanan ng picture ang valid ID. Siguraduhin hindi expired ang iyong ID. So, ito na po yung mga valid IDs na tinatanggap ng Maya Business. PhilSys ID or Philippine National ID, UMID, passport, driver's license, SSS ID, digitized with photo, PRC ID. I-click natin itong show more para sa iba pang mga ID. Postal ID issued 2015 onwards. NBI clearance, government office or GOCC ID at Integrated Bar of the Philippines ID. So, halimbawa sa akin guys, ang available ko pong ID ay driver's license. So, i-click ko lang itong driver's license. Siguraduhin malinaw at nakikita ang buong ID. So, ito po yung tamang klasada ng ating valid ID guys sa ating pipicturan. So, ngayon, i-click na natin itong show camera. I-click na natin while using the app. I-click na natin itong bilog kapag okay na. And then, click next. Kuhanan din natin ang likod ng ating ID. So, ganun pa rin ang proseso. So, ngayon, ilagay po natin dito ang ating ID number at ang expiration date. At kapag walang expiration date ng ating ID, i-click na natin itong not applicable. Scroll up lang natin at kapag sa tingin natin na blurred pa yung pagkakuha ng ating ID, ay i-click na natin itong retake back photo. At kapag okay na, i-click natin itong next. So ngayon magsiselfie na po tayo. Siguraduhin ikaw ay nasa maliwanag na lugar at makikita ang iyong buong mukha. So kayo na lang kung magbasa sa ibang instruction guys. I-click na lang yung next. At kapag okay na, i-click na natin itong start video selfie. Recording po ang kanilang selfie dito guys ha. I-click na natin itong bilog para mag-start na mag-record. Tingin tayo sa baba, tingin pa taas, lingon pa kaliwa, at lingon pa kanan. 5 seconds lang yung recording guys. I-estimate na lang natin ang ating galaw. At ayan po, recorded na po ang ating selfie. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next. I-check kung tama at kompleto ang lahat ng details. So, i-double check natin guys, baka may mga maling spelling at maling information. At kapag gusto po tayong palitan, i-click na natin itong edit na nasa gilid. At kapag okay na po ang lahat, i-click na natin itong submit. Processing registration. So, hindi aabot ng 2 minutes guys, ay malaman na kaagad natin ang result ng ating application. Kung approve ba o disapprove. At ayan po, registration successful. Maaari mo nang magamit ang Maya Business App. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel para sa iba ko pa pong mga tutorial video. At paki-hit na rin sa notification bell para maging updated po kayo. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong mga tutorial videos. Bye!